Dahil kay Adan, lahat tayo buhay. Pero dahil kay Jesus, siya mismo nagbibigay walang hanggang buhay. 2 Corinthians 15:22, as everyone dies because of Adam, so also everyone will be made alive because of Christ. Dahil nagkasala si Adan, lahat tayo makasalanan. Dahil namatay si Adan, lahat tayo namamatay. Pero dahil kay Jesus, magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay, at buhay na walang hanggan, at bagong buhay, at masaganang buhay, mga kapatid. Kung nasaan ang testamento, kailangan mamatay yung gumawa ng testamento. Important, necessary, need, necessity, ang death ng testator. Alam niyo yung my will, my last wishes? Mamamana ng anak ang ari-arian ng kanyang magulang pag namatay na. Hanggat buhay pa tatay mo, hindi sa'yo ang bahay niya. Hanggat buhay pa nanay mo, hindi sa'yo ang kotse niya. Hanggat buhay pa ang parents mo, hindi sa'yo ang kumpanya niya. Maaani mo yun, inherit mo yun, pag namatay na. Yung titulo ng lupa, title deed to the land. Makakuha mo yun, pag namatay na. So anong testament? Mapatawad ating kasalanan. Walang pagbuhos ng dugo, hindi tayo mapatawad. Kailangan mamatay. For a testament is enforced or of force after men are dead. Otherwise, it is no strength, walang bisa, kapag ang testator, buhay pa, live it. So, kailangan mamatay si Jesus. Dapat nga tayo mamatay kasi tayo makasalanan. Buti na lang siya namatay para sa atin, para hindi na tayo mamatay. Christ came to save sinners. Christ came to call sinners to repentance. For when we were yet without strength, mahina pa tayo. In due time, Christ died for the ungodly. Not for the godly, not for the righteous, not for the holy, but for the ungodly. God commended His love toward us in that while we were yet sinners, hindi pa tayo holy, hindi pa tayo righteous, di ba? Hindi pa tayo religious, sinners pa tayo. Christ died for us. Kasi important ang death ng testator. Christ died for our sins according to the Scriptures.